Itong motor ko na Rider J 115 Fi ay ang tagal nang hindi gumagana ang kaniyang fuel gauge, yung indicator ng gasolina, yung empty or yung full. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng fuel gauge assembly or fuel gauge floater na pang Rider J115 Fi. Kaya nung nakabili ako, ito na po ang ginawa ko o ginawa ng mekaniko. Binuksan itong tangke. Kaya makikita natin kung paano ito pinalitan. So ang nangyari, nung pinalitan na ito po ang nangyari dahil nung tinanggal na namin yung fuel gauge lever, natanggal pala yung pinaka bola doon sa ilalim. Kaya hindi na siya gumagana. Kaya ang nangyari, talagang hindi na gumagalaw yung fuel gauge dun sa harapan ng motor ng Rider J115 Fi. Ba dyan ang matitigas? Yan? Yan, hawak mo? Oh? Laglag. Sinanggal na pala nila. Ayo, dumi. Sabi ko nila sa energy. Oh. Yan. Oh, sige. Ha? Hindi makukuha. Kaya ito yung sinasabi ko na yung bola sa ilalim natanggal na talaga. Kaya hindi na siya nag-i-effect doon sa harapan ng motor, yung fuel indicator niya. Kaya ito sinusungkit na lang namin itong bola, yung kulay itim na iwan sa loob ng tangke. At buti na lang ay hindi naman siya nakaka-apekto doon sa gasolina. Yun. Ayun o. Sige. Hey, boss. Yan. Ay, salamat. Laglag pala. Sina. Ano kaya? Bakit? Route na. Binabalik na namin yung kinabit na bagong fuel gauge. Kaya dahan-dahan siyang ikinabit. Tapos itong nabili kong fuel pump o-ring ng Rider GFI 115, ang hirap hanapin sa online yan. At buti na lang ay meron akong kakilala kasama ko sa trabaho na taga doon sa Las Piñas. Pinabili ko siya ng o-ring. Yung o-ring na yan, pag tinanggal pala yan doon sa pinagkabitan niya, pag natanggal yan, madidipom na yan, hindi na sa pwedeng ibalik. Kaya kailangan bumili ng bago. Ang mahal pa naman ng o-ring, 500. So talagang ang pisa ng Suzuki ay hirap hanapin ngayon. Kaya konting sira talaga ng inyong motor, lalo na pag Suzuki, ang hirap paghanap ng pisa nito. At ito pa ang nangyari. May diferensya din pala ang wiring nito. Kaya ang ginawa, pinasiris namin o pinasiris ko ang wiring. Pinagagapang ko dito na sa loob ng makina, dito sa may ilalim ng mga flaring. Kaya ang nangyari, hindi lang pala yung fuel gauge ang sira, kundi ito yung wiring. Maayos naman silang ginawa ng paraan. Kasi kung hindi gawa ng paraan to, ang gastos nito ay talagang higit 3,000. Sa wakas, gumagana na ang aking fuel gauge.